Quarterfinal sa second game, Meralco kontra Magnolia. Ang matchup na gusto ko sanang magkaroon ng 7-game series dahil perfect match talaga eh. May twice to beat ang Bolts at sinimula ni Cancino ng kanyang drive for the opening points. Sumugot naman si Jerome Lastimosa with his own version of a drive for the 2 points. Tas dito, Chapman rolling to the basket and ganito talaga yung puntos ng import eh, galing sa pasa. Bihira yung isolation. Pero grabe tong move ni Jerome. Parang nag-skill eh, tas may stun. Hindi nakagalaw yung Meralco sa kanyang atake. Sobrang natutuwa ako sa Magnolia. Kahit alam nyo namang wala tayong PBA team eh. Appreciate natin kasi maganda yung ginagawa eh. May ball movement, open sa corner si Rome. Tapos yung Meralco, nagsisettle sila. More on self-creation na hindi naman sila ganyan eh. Usually, si Cancino mag-self-create pero the rest of the way, medyo nag-iba sila eh. Si Lastimosa, balance yung ginagawa. Meron siyang self-creation pero syempre, andyan pa rin yung kanyang playmaking. PNR sila ni Lucero, another 2 points para sa Magnolia. Kahit nga si Polly is nagkaroon ng development on being a veteran. Dito, he will do the extra pa sa corner, 3-point shot na naman para kay Rome De La Rosa. Alam mo yung meron talaga silang system tas napapa-agree na yung mga veterans. Tingnan nyo tong Meralco, na-force silang mag-go all the way kung sino yung may hawak. Banquero will go all the way 2 points. Tapos dito sobrang gipit na ng possession pero ititira ni Black. Pasok to pero if you're Nenad, you don't want this kind of points. Samantalang ito sa Magnolia, ball swing tapos yung sinasabi nating magiging factor sa series ay pumutok na. Javi Gomez de Leaño, 3-point shot. Second quarter, kakalas yung Magnolia dito. As we said, Chapman is a good fit sa mga system teams kasi he will run into the offense eh. And okay lang sa kanyang tumira from a pass. Kesa nung si Omot, 'di ba? Wala talagang ikot ng bola kasi will force his way para makapuntos. Hindi ganyan yung nakikita natin kay LA Tenorio. Over na ata tayo sa pag-appreciate pero ayun nga eh. Tapos dito si Chapman, willing passer pa once na nagkaroon ng help, quick find sa corner, Polly for the 3-point shot. Yan, sana i-accept niya rin din talagang he is there for the help and his veteran presence. Dito, bumawi sili sa import. This time, siya naman yung nag-create para mabigyan ng pasa si Chapman for the 3-point shot. Kahit nga dito, pwede nang itira ni Lee pero binigay pa rin kay Clint, lumobo na yung lamang ng Magnolia. Pero magkakaroon ng comeback ang Meralco courtesy of their defense plus the takeover mode of Chris Newsome and 1 para sa Bolts. Tas dito, siya na yung nag-create from the mid-range. Another 2 points para kay Newsome. Kudos to Magnolia. Hindi sila nagpanic. Tuloy pa rin sa kanilang execution. Hindi mabigay sa poste. Nag-out si Chapman. Catch and shoot sa outside. Bang! Amazing import din talaga eh. Biruin mo, in the clutch nung nakita niyang merong magandang tira, binigay niya kay Lucero para makukuha ng momentum. Tas, yung Magnolia, binigyan nila ng space si Jerome na mag-create over Cancino and he is cooking. What a move and a 5-point lead para sa Magnolia. GG's, magkakaroon ng game 2 ang matchup na to. Some takeaways natin dito is yung ball movement ng Magnolia. 21 assist kontra sa 7 lang for Meralco. Nakabalik lang talaga sila kasi naging careless yung Magnolia sa last period, resulting to points of turnovers. Pero if maging precise na yung hot shots, maging calm pa rin pag nahahabol, I think malaki yung chances nila. Kasi yung Meralco naman, they just need to play better defense kasi yan yung identity nila. Once na mabutas na Magnolia yan, that is the only way.